Marcos. Ito yung usaping destabilization plot at kumakalat na mag-aalyansa na ang mga sundalo ng mga uniform men para patalsikin si Marcos. Yan po ang kumakalat ngayon at sa katunayan, mayroong mga natutuwa, mayroong namang hindi natutuwa, pero bibigyan ko po ng argumento at komentaryo itong patungkol dito. Quote lang daw siya. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Medyo it was taken out of context, no? Yung sinabi ko, I did not mention about destabilization plot. Hindi totoo. Hindi raw totoo, hindi niya sinabi meron destabilization plot. Pakinggan nyo mamaya, ang kanyang speech. Kung may destabilization plot laban kay Pangulo. Hindi marinig? Ano hindi marinig? Naririnig ba? Tuloy. Pulong Bongbong Marcos sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. matapos isiwalat ang umano'y nilulutong kudeta sa kanyang talumpati sa Joint Change of Command at Chief of Office Ceremony sa Camp Don Basilio Navarro sa Zamboanga City kahapon. Marami po tayong naririnig ngayon, masasabi natin kung destabilization. Ayan, sa kanya mismo galing. Meron tayong naririnig na destabilization efforts. Dito lang nagkaiba, efforts at plot. Pag-usapan natin. Meron daw nilulutong kudeta. Destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. May mga nagsasabi, Ang paliwanag kailangan ulit magkaroon ng kudeta. ngayon dyan ni Bronner. Kasi pag sinabi natin plot, parang plano na ito na i-execute na lang, no? So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not use the word plot. Simpleng panghihikayat lang aniya sa mga sundalo na huwag sumama sa mga pagkilos ang kanyang sinabi sa naturang talumpati. Some of them were former officers. Ito problema natin dyan, ha? Ang sinabi nila ay wala daw plot. So ibig sabihin, umuugong lang, usapin lang, nag-uusap-usap lang, pero hindi yung gagawin na. Kasi yung pag sinabing plot, planado na, i-execute na lang. Ito, malayo pa doon, umuugong-ugong pa lang. Yun ang punto ni Sir. Okay? Kaya lang, ito ang problema ko dyan. Merong mga ibang oposisyon na tuwa. Kahit nga yung ibang vloggers, medyo natuwa dyan na nag-aantay ng coup. Merong mga viewers natuwa dyan. Oy, matutuloy na ang kudeta, ganyan-ganyan. Tagal na namin inaantay. Pati yung mga vloggers na iba, nakisaw-saw pa dyan. Ay, matutuloy na yung kudeta. Yay! Yung mga sabihin natin ang mga opposition vloggers. Okay? So, hindi natin sila sinisisi. Yung iba naman, ayaw. Mali daw yan. Hindi daw tama yung sinabi niya ni Sir. Okay? Pero para sa akin, ito yan. Nakakapagtaka na ang kudeta ay mabilis niyang nalaman, tapos sasabihin niya sa kanyang speech, parang may mali. Naiintindihan niyo ba? Ako ay naihahambing ko itong pagsasalita ni Sir, parang pagpapapreskon ni Boying. Mas lalong dumami ang questions kesa nalinawan ng tao. Kasi hindi normal. Ito'y naitanong ko sa isang nasa loob na naka-uniform man po. Napaka-unusual daw. Napaka-unusual nung speech na yan. Kasi hindi mo naman agad malalaman yung coup na yan, at kung yan ay meron silang nakikitang coup, hindi yan para i-announce ng ganyan. Kaya
parang ito ay yung announcement ni Boying na susuko na si Bantag. Diba? Ilang beses in-announce ni Boying na susuko na si Bantag. Hanggang ngayon, si Bantag ay hindi pa rin natin alam kung nasaan. Oh. Ito, may kuko. Parang hindi natin alam kung nagpapasip-sip kay presidente sa presidente nyo, kung ito ay naghahanap ng media mileage, nagpapalapad ng papel, hindi niya talaga alam yung ginagawa niya, or totoo meron siyang alam. Pero ang daming problema. Usually, walang announcement dapat na nangyayari sa ganyan. At tingnan nyo po tingnan nyo. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the armed forces. Nakausap niya. Okay, so ibig sabihin, alam niya kung sino-sino tong mga ito. Okay? Ito ay kasunod nung madalas binibitawan ni President ni PRRD na nananawagan siya sa mga pulis, sundalo, etc. Okay? Ang datingan nito, bubuelta na naman kay Sara. Diba? Ganyan man ang intensyon niya or hindi, ganyan po lumalabas yan. Balik na naman niya kay Sara. Kaya ang datingan po sa akin, hindi talaga nila tatantanan dito si Sara. May bago na naman ganyan. At kung totoo mang meron, yan dapat ginagawan niya ng paraan. Sinasabi niya kay Marcos, sinasabi niya sa mga officers niya, gagawan nila ng paraan. Hindi yung i-announce ng ganyan. Ang datingan ay parang, again, yung trial by publicity. Parang may binibira. Parang black propaganda. Parang may masisira. Parang may karga. Naiintindihan niyo po yung ibig kong sabihin? Sabi ni Bright Naria, dapat tinuhuli niya na kung nakausap niya. Kaya nga, hindi ko alam bakit niya dinala at kinarga ng media po. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Inulit din ni Bronner ang pahayag na yan ngayong araw. Sabi pa niya, noong September 21 pa umugong ang panghihikayat daw sa mga sundalo na sumama sa mga pagkilos kasabay ng martial law anniversary. Nauna nang sinabi ng ilan pang opisyal ng AFP na misquoted si Bronner. Bagay na sinigundahan ni National Security Advisor Eduardo Año. Tingnan nyo. Yung pagsabi daw niya yan ay nalaman pa niya September 21. Doon niya nakita at konektado yung speech niyang yon doon sa nabalitaan niya at doon sa nangyari. Meron atang selebrasyon. Basta merong ganap. September 21. Anong petsa na? Isa't kalahating buwan bago siya nag-speech ng ganyan. Diba? Doon na lang kaduda-duda na. Parang may karga. Parang merong gustong pitikin. Parang may gustong siraan. Kaya lang, nabuking. Booking yung galawan, hindi epektibo. Kasi, again, nagkaiba-iba ang basa ng mga vloggers dito, no? Meron nga yung natuwa, gaya na sabi ko sa inyo kanina, meron yung hindi. Yung, at ako isa doon. Parang hindi eh. Hindi lihitimong merong umuugong na coup. Hindi lihitimo eh. Again, ito po ay aking opinion.
Napaka-imposible naman ata yung galawang ganyan. At yung timing, ngayon nyo lang naisip, ngayon nyo lang naisama sa speech. Bakit kailangan nyo pang ilabas kung September 21 nyo pa? Dapat nagawan nyo na ng paraan yan. So, ang daming, again, ulitin ko, mas maraming questions na nabuo kaysa nalinawan dyan sa mga sinabi nito. Kaduda-duda talaga. Wala rin aniyang destabilization movement sa gobyerno at nananatili raw na tapat ang AFP at buong security sector sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong. Naman, but there is no destabilization. Ano ba talaga? There is no destabilization plot movement against the government. Kasasabi lang, di ba? Narinig nyo po ba? Hindi po galing sa akin yan, ha? Sila mismo. Sa speech na mismo galing. Pinarinig ko naman sa inyo. Ngayon, hindi ko sinasabi kung si Secretary Anyo ay mali or tama. Ang punto, magkaiba sila. Dahil ba palpak? Dahil ba laban bawi yung plano nila? Kaya ako, laging ugali ko pagka may mga politiko magsasalita, especially sa mga press con, sa mga ganitong malalaking speech. Titingnan nyo, ano kaya ang agenda nito? Kasi ang politiko naman, hindi yan magsasalita ng straight. Merong karga yan. Anong gusto nitong iparating sa tao, pero ano ba talaga ang agenda niyan? Kadalasan magkaiba. Merong gustong iparating sa tao, pero may ibang agenda. At ako, yan ang nakikita ko dyan. Ang gustong paratingin sa tao, may destabilization at again, ko-connect na naman yan sa Duterte. At ano agenda? In my opinion, again, follow up para kay Sara. Follow up na parang hilain pababa si Sara. Bongbong Marcos. Pero aminado si Anyo na may healthy debates ang ilang retiradong sundalo hinggil sa ilang polisiya ng administrasyon. Tiniyak naman ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na suportado rin ng kanilang hanay ang administrasyong Marcos. Well, on the part of the PNP, we are doing our monitoring also. But as regards sa PNP side, we don't see any reason for going against the government. We are very much, lalo ang police, we follow the rule of law. Tikom naman ang bibig ng liderato ng... Tulad nito, Review Channel, sabi niya, ang main purpose talaga dyan ni Browner is para siraan sa publiko ang mga Duterte. Simple as that. Nakakaya siyang army chief. Nagpapagamit sa politiko. Ako, I agree with Ray. Patrick, sabi ni Patrick, correct. Destabilization efforts or plot is only announced after it has been foiled. Otherwise, it will never be successfully uncovered. Yan, nung napanood ko tong balita to kanina, tumaas ang kilay ko. Sabi ko. At ayan, magkausap po. Nasa screen nyo magkausap si Subiri at si Speaker. Ang mga nagmamahal sa bansang Pilipinas na sobrang concern. Kamara sa umugong na destabilization plot. Salita na yata si Chief of Staff, General Browner, kaya doon na lang tayo, iiwan na natin sa salita na lang niya. Wala namang pahayag si paiba-iba nga sir ang salita niya eh. Nung isa may destabilization, tapos ngayon na-misinterpret. Na-misinterpret ba or palpak yung plano? Hindi.
Palpak yung ano, ha? Hindi, eto ha, okay ha? Mabalikan mo lang. Yung sa aking palagay, talagang yung ginawa kay Sara, kay BP Sara, na sinilip itong confidential funds, bumubuelta sa kanila. Kasi ngayon, alam na alam ng taong bayan na yung kanilang plano na tumakbo sa 2028, na yung kanilang plano na para hilain pababa si Sara. At higit sa lahat, alam na, nagising na si BP Sara na kung sino ang tunay niyang kaibigan at sino yung ginagamit lang siya. So, yung sa madaling salita, yung plano ay parang ano, pumuputok sa mukha nila. Same nito. Kaya kaduda-duda kasi pagka sobra sa announcement. Pansinin nyo, di ba si speaker mismo sinabi niya, your days are numbered sa mga smuggler. O, anong petsa na? May nangyayari ba? Yung nasa listahan nila na included si Michael Mann, inimbestigahan ba? Nasa listahan nila yon. Pinakita yon sa mainstream media, kasama ron. Anong punto ko? Pagka sobra sila sa ano, yung mga pautot nila sa media, parang kaduda-duda. Senate President Mig Zubiri. Ang oposisyon naman kumakalap pa ng karagdagang detalye tungkol sa issue. Bilang bahagi ng minority at bilang bahagi ng oposisyon. Ayan, iboto nyo. Manalo pa kaya ang dilaw? Ay, nako. Isang pangunahing concern na yung democratization process natin sa Pilipinas, already as difficult as it is, ay magpatuloy at mas gumanda, no? Patuloy pang kinukuha ng News 5 ang panig ng palasyo pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa frontline. O yan, sabi. Sabi ni Bright Naria, isa pa Coach Oli ang dalawang concern sa bayan, di kaya sila ang tandem sa 2028. Hindi ko maano ha, hindi ko matantya pa si Zubiri. Si Romualdez, malamang-lamang yan, 2028 tatakbo yan. Dalawa lang yan ang ilalaban nila, si Romualdez o si Tulfo, laban kay Sara. Pag hindi tumaas talaga yung ano, kaya pag hindi talaga tumaas ang rating nito si Romualdez, mapipilitan sila at least si Tulfo baka ang itatap nila. Kasi kung hindi naman mananalo si Romualdez, review, nagsama ang dalawang buhaya. Siguro, Coach Oli, kung sakali magkaroon ng kudita, ang unang may kasalanan nito yung si Speaker. Dahil nagkaroon ng lakas ng loob na pati na si Risa, leftist at pati na si Risa. Well, again, hindi ko po masasabi kung talagang magkakaroon ng kudita or wala. Pero kung tatanungin nyo ang opinion ko, ako'y naniniwala. Sa ngayon, wala. Wala pa sa timing. Wala pa. I don't think so. Ito, mas ang paniwala ko dito ay merong gusto lang siraan at meron lang gustong pumapel kay Marcos. Nagpapalapat ng pangalan dahil sa ambisyon. Correct. Gusto lang nila ilagay si PRRD ang may idea sa kudeta. Kaya, nung nakikinig ako kanina, pinakinggan ko itong balita na to. At yung first salvo, yung balita, tapos nakinig na ako ng mga komentaryo.
Maraming komentaryo. Hala, nagpaplano na para pabagsakin ang mga Marcos, ganyan-ganyan. Hindi rin, sabi ko. Hindi rin. It's too good to be true. It's too good to be true. Wala yan, tinan nyo. Naniwala kayo sa akin. Doon na lang mapapansin nyo, ha? Kontrolado pa ang Congress. Pansinin nyo po, noong hinamon ni Tatay Diggs si Romualdez ng audit, hindi siya sumagot di ba? Tahitahimikan to si Romualdez. Pero pinagtatanggol siya ng Congress. Ultimo nga si GMA nagsalita pa. Parang kinongratulate na tumaas. Hindi ko alam kung sarcastic si GMA doon. But kinongratulate niya pa yung pagtaas sa survey ng 6% itong si Romualdez. In short, bagamat meron tayong nababalitaan na talagang ayaw sa loob diyan kay Romualdez, marami pa ring supporters. Nasa kanila pa Nagraramdam-ramdaman pa yan. Until such time na alam nilang sigurado na. Alam nyo naman, ganyan naman talaga kahit yung nangyari nun kay ERAP, nung nangyari dyan sa yung EDSA 2, hindi naman sila agad naglipatan. Nung meron ng rally, nung meron na nakikita silang nagbabaliktaran na, doon lang bumaligtad. Parang ano yan? Parang yung mga mahilig sa black voting. Di ba may ganon? Susuportahan ng kanilang grupo itong politician na ito. Pero bago sila mag-decide kung sino susuportahan nilang politician, alam na nila mananalo. Anong ibig sabihin? Sa madaling salita, sigurista. So sa ngayon, hindi pa sigurado yan. Kaya hindi pa maglilipatan yung mga politiko na yan. Ultimo yung mga DDS na senators, tahimik. Ano pa yan? Nandito pa tayo sa ramdaman. Kumbaga sa manliligaw, hindi pa niya alam kung sasagutin siya. Kaya hindi pa gumagapang yung kamay. Napunta na naman sa ligawan. Pero pag alam na nilang sasagutin sila, ayan na, malikot na yung kamay niyan. Alam niya na Alam niya na type siya ni ganon. Ngayon, hindi pa. Nakikiramdam pa yung Wait lang tayo, konting panahon. Sabi ni Shai Sanpay, correct. But again, hindi ko sinasabing tama ako. Posibleng mali naman ako. Baka nga malay mo, bukas magkakudeta, no? Or next week. Pero ako, sa tingin ko, malabo. Not in the near future.